Breaking news mga kababayan, nako po, may pasabog po si Senador Marcoleta at SP Cayetano. Dahil nga po sa nangyaring kudita sa Senado na pinangunahan ni Juan Bull, Tito Soto at Erwin Tulfo. Sinabi po ni Erwin Tulfo na siya na ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee at sinibak po si Senador Marcoleta. Mga kababayan, at sinabi din niya na hindi niya kinikilala ang 18 Marines na sana ay iimbitahan ni Senador Marcoleta para maging star witness. Kasama po si Orly Gutesa. So ngayon mga kababayan, may twist. Illegal po ang ginawa ng bending dalo. Itong grupo ni Ping Lacson, Tito Soto at Erwin Tulfo na kupal. Ngayon po, sinupalpal ni Marcoleta at Cayetano. Bukas mga kababayan, lumindol, pumutok ang bulkan, magrambulan, tuloy na tuloy ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, magandang laban ito. Kinagat nila ang patibong ni Marcoleta at ni SP Cayetano. Talagang malinaw ang gustong mangyari ng mga bulagaan. Ililihis nila ang pag-iimbestiga ng flood control. Ayon na rin sa sinabi ni Erwin Tulfo, iibahin niya ang schedule ng pag-iimbestiga. Naka-schedule sa Monday. Yung bukas, kinansel. Pero ang pasabog ni Marcoleta at ni SP Cayetano, bukas, tuloy na tuloy. Ako pa rin ang SP ng Senado. Ako pa rin ang Senate President at si Marcoleta pa rin ang chairman ng Blue Ribbon Committee na subcommittee at si Pia Cayetano pa rin ang chairman ng Blue Ribbon Committee. So ngayon mga kababayan, dito sa Net 25, Marcoleta may pasabog at SP Cayetano, nako po, eto na po. Nakakagulat, breaking na breaking news, eto na po. At hindi naman tumindig nung sinabi, halimbawa, nagkaroon ng botohan, Senate President pro tempore, tahimik lang naman si Senator Chis eh. So, hindi naman tinatanong pa, meron bang abstention dyan? Dahil wala pa rin sinabi na si Senator Chis ay nasa minorya na. Wala, oo. Oo. Tama. So basically, At nung may sinabi- representative ngayon, yung minorya, doon sa, yung dito ay yung mayorya, may representative dito sa ginaganap na sesyon. At saka nung diniklarang all chairmanship vacant, kung tumindig si Senator Chis para tutulan, edi masasabi natin may tumutol. May tumutol. Pero dito wala eh, no? May nag-question ng quorum. Oo. Yan, pwede yun. Teka lang, may paliwanag daw po si Senator Erwin Tulfo. Ay sige, pakinggan natin. Ito Ano na. ang ipaliliwanag ni Senator Win? Sen? Yung sinasabing 13, yun po ay kung kumpletong 24. Dalawa po sa amin, yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. So we only have, ang bilang po ay 22. So divided by 2, yung sabi po na majority, para makuha majority, divided by 2, it was 11 plus 1. And that was Chis Escudero nga po arriving today. So na-break po yung impasse when Senator Escudero showed up today. Because ang sinasabi niya po sa amin, he doesn't believe anymore on what they're fighting for. Number 2, there will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hokus-pokus. Dito mga kababayan, may sagot po si Marcoleta at SP Cayetano. Itong si Erwin Tulfo na tuplok na filingero ng BRC chairman, tila iiyak ito. Tila magigisa sa sariling mantika. Itong mayabang na si Tuplok Erwin Tulfo na bending dalo, nakakaupo pa lang sa pangaagaw ng liderato, nagyayabang na. Sinasabi niya na labag sa batas yung ginawa ni Marcoleta na
pag-cancel ng session, nilabag daw ang Senate rules at yung subcommittee, labag daw ito. Kaya inuutusan daw niya ng schedule ng Blue Ribbon Committee investigation sa Monday na. Pero wag ka. Bukas po, tuloy na tuloy. Ito po ang pasabog ni SP Cayetano at Marcoleta. Erwin, tuplok, bending dalo, iiyak ka bukas. Magiging bulate ka sa kinakatayuan mo, sa pagiging kayabangan mo makakarma ka. Sabi nga ni Marcoleta at SP Cayetano, rain or shine, bumaha, magkalindol, magkadigmaan, tuloy na tuloy ang investigation. Yari kayo, baliwala ang ginawa nyo kasi nga labag sa batas ang ginawa nyong pangaagaw ng liderato. Naku po mga kababayan ko, yari si Bending Dalo. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number 2, the proper way to... Bakit napapasarap pag manginasal chicken inasal? Sa amoy, O kita nyo, yung tabas pa lang ng dila niya, hindi na siya interesado sa pagpapatawag ng 18 Brave Marines. Mga kababayan ko, ibig sabihin mga kababayan, talagang ilag na ilag siya sa mga sundalong ito. Kasi nga, isa po, si Senador Erwin Tulfo at ang kanyang kapatid, nangunguna sa listahan ng 18 Marines, kaya hindi niya daw kinikilala itong 18 Marines na ito. Kansilado ang pag-iimbita. Pero sabi ni SP Cayetano at Marcoleta, bubulagain ka, Erwin Tulfo bukas. Kayo ni Tito Soto, maluluto kayo sa kumukulong mantika. Magiging bulate kayo. Naku po, mga kababayan ko, ito na. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing. O kita nyo, yung pagsasalita niya, napakayabang mga kababayan. Nag-feeling na abogado at nakakaalam ng saligang batas. Isipin nyo mga kababayan, sabihan ba naman si Marcoleta at SP Cayetano na mali ang kanilang proseso na ginawa para i-produce yung mga witness, hindi daw pinakita sa minorya. Nako, bugok talaga itong tuplok na ito. Ayun. Ano naman ang Ayan sagot ng Senate President pa rin? Hindi po natandaan niyo po. Hindi siya napalitan. Hindi po napapalitan ng Senate President. Dahil malinaw na isinasaad sa rule ng Senado Yes. na may tuturin ng batas Oo. na 12 plus 1 lamang Oo. ang makakapagpalit ng Senate President. Yan. Ano naman ang kanyang paliwanag tungkol dito? Panoorin natin. Ano? Nagkaroon din po siya ng pahayag kanina. Panoorin natin. Latest po ito mula kay Senate President Alan Peter Cayetano. By the minority, in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas na magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, hinahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil.
Ayan mga kababayan, nako po, Erwin Tulfo, maluluto ka sa sarili mong bulalo, sa sarili mong mantika, magiging bulate ka at magiging palaman ka sa isang tinapay na may meriendahin ng 18 Marines. Di ba sinabi mo, pinagyayabang mo, na kung sakali imbitahan ni Marcoleta yung 18 na sundalo, eh wag na, nagyabang ka pa. Imbitahan mo na lang para magkape sa Senado, patikimin ng Starbucks o kaping barako. Nako po, Erwin Tulfo, kinagat mo ang patibong ni Marcoleta at SP Cayetano. Ngayon, labag pala sa batas ang ginawa mo, kasama ng mga kabaro mo na bending dalo. So ngayon, kakainin mo ang sarili mong tuplok. Ayan, kawawa kayong bending dalo. Nagiging palalo kayo. Nagiging sumosobra na ang kayabangan nyo. Kaya ngayon, batas ang iiral dito. Naku po, kawawa, bending dalo. Ito pa. Tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 ng Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. O yan mga kababayan. So itong mga bobo na mga bending dalo, ipinagpilitan yung kanilang mga interpretation at mga kuro-kuro. Hindi nyo basa-basa i-interpret ang batas. Abogado si SP Cayetano. Batikang abogado si Senator Marcoleta. Kita nyo, labag sa batas ang ginawa nyo. 12 lang kayo. Dapat 13 kayo. Sabi nga ng SP Cayetano, kung may 13 kayo, ako pa ang magpapanumpa sa inyo. Mga bugok. O, kita nyo mga kababayan, nasuplak sila. Si Tuplok na Erwin Tulfo na bending dalo, kawawa, naluto. At naging bulate dito. So ano yung rule po? The President Pro Tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. O ayan mga kababayan na, o Erwin Tulfo, baka hindi mo nakita itong batas na ito, yung mga seksyon na binasa ni SP Cayetano. Mapapalitan mo lang ang SP ng Senado pag ito ay patay na. Pag tinanggal nyo, pag nag-resign ito, o alin sa tatlo, wala. Dahil nag-feeling lang kayo at iniisip nyo na ibebend nyo yung rules ng Senate
mga bugok, mga loko-loko, mga adelentado. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta. Kaya kayo bukas, mangingitlog kayo ng pula. Yung pulang manok, mangingitlog ng pulang itlog. At kayo magiging bulate kayo. Kawawa kayo bukas kasi yung 18 Marines naka-ready na. Unang-una sa listahan ang pangalan mo Erwin Tulfo. Tito Soto, yari kayo bending dalo. Yan ang sinasabi ko pag walang alam sa batas. Mangangamote. Mangangapa sa dilim. Akala nyo basta-basta? Basta binasa nyo ang batas, common sense na lang, wala nang technicalities, wala nang interpretation. Common sense ba yan? Di dapat. Hindi na nag-aral si Senador Marcoleta at SP Cayetano dito, mga bobo. Yan ang sabi ng taong bayan, nakakagigil. Absolute incapacity. Siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday, pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon, ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang Blue Ribbon committee hearing bukas. Para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa conduct or pag-usog ng impeachment court? Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinalitan ang rules ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. So this is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI noong May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos uumpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat. Correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasinedya tayo. The country is already in an economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis because of what's happening in Israel, Iran, US, in what's happening with that conflict. Marami pong naghihirap na, mas maraming maghihirap pa. We need the impeachment to be fair and impartial. We need
to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory to all our people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin mga kababayan, okay po ako. They can try to remove me, they can kill me, but they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po at natatawa yung iba that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI, gusto pong amendahan yung Constitution. After magsalita si Senator Aimee, wala daw katotohanan yun. Eh ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside the Kulambo. Ayan mga kababayan, nako mga kababayan ko, sa mga gusto pong matuloy at makita ang katotohanan, yung mga kababayan natin na gusto pong makita, pag hindi pinapasok sila Marcoleta, magpunta tayo sa Senado mga kababayan, kasi nga gusto nilang pigilan na hindi maituloy ang pag-iimbestiga. Tuloy na tuloy ayon kay SP Cayetano. Ang problema po, pag in-outside nyo the Kulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing sinunod nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, tonight makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God bless the Philippines. Ayun, mga kababayan, ano ha? Pwede ba natin tawaging sa nagaganap ngayong sitwasyon magkakaroon tayo or nagkaroon na tayo ng constitutional crisis? Parang meron na tayo, no? Oo, Puntusan ko lang yung quorum, Kuya Benny, ha? Kasi ito po ang kiniklaim ng Gatchalian Group, ha? Gatchalian Group Okay. claims that 12 senators constitute quorum because Estrada and De La Rosa cannot attend the session and can officially conduct business. Ano, ha? Thus, changes in Senate composition is legal and valid. Yun ang mga Gatchalian position. Samantalang sa Cayetano Group naman, ano ang kanilang posisyon, quorum is still 13 senators. Tama. Quorum is still 13 senators. 12 senators did not constitute quorum. Thus, Senate cannot officially conduct business. Natandaan niyo po the Senate cannot officially conduct business. Any changes in Senate chairmanship is illegal and invalid. Okay. Yan po yung Cayetano Group at saka yung Gatchalian Group position. Oh. So, Ayan mga kababayan, illegal ang ginawa nyo, Tulfo, tuplok. Mag-aral kasi kayo ng pagka-abogado para pag nagsasalita kayo, hindi kayo magiging bulate. Dahil kawawa kayo dito. Naku, makakasuhan kayo. sa usapin ng quorum na ito. Yun ang sinasabi ko. Ayan, magkakaroon na ng pagtatalo yan. Pagalingan na naman ng debate yan. Yan. Okay. Now, Okay mga kababayan, nako Erwin Tulfo, malalatigo ka bukas. Ihanda mo na. Nako, mabubugbog ka ni Marcoleta. Sasabihin mo, labag sa batas ang ginawa ni Marcoleta at SP Cayetano kasama ng kanilang kasama na majority. Dahil hindi pumapasok, labag na ito. Eh, kayong illegal. Illegal kayo na mag-conduct ng session. At palitan nyo ang liderato na bigong kodeta, mga kupal, mga loko-loko. Mga kababayan ko, this is the Wonders Philippines. Ako masaya ako kasi illegal pala itong ginawa nila kasi nagulat ako kanina mga kababayan.
Buti na lang may resback agad si SP Cayetano at Marcoleta dito. For transparency, for a better democracy. Abangan natin bukas. I-like, i-share po at isang subscribe. Mga kababayan, mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines. Salamat.